Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Master Judia. Sabi niya, wala na po mapaglagyan ng mga upuan sa pagdating ni Romualdez sa Santa Elena, Samar. Mahal na mahal po siya ng mga upuan na plastik dahil po sa kanyang ubod na kaplastikan. Yan o. 1, 2, 3. Yung mismong kaharap niya, 3 tao lang. Doon sa may 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas marami pa yung bakanting upuan. Yan po. Mahal na mahal siya ng mga, hindi mga tao, kundi mga plastic na upuan. Tingnan natin ang people's reaction. 12,000 ang nag-react, 11,000 ang tumatawa, 72 ang galit, 497 lang ang nag-like. Comments. Maribel Alico, wow, upuan, sobrang dami, walang tao. Shell VM, nagtataka si Kuya, ba't 3 lang sila? Mahal pa rin siya ng 3. Nakaw. Daming silya, katuwa naman, sikat na sikat pala si dyan. Santa Elena, Samar. Baka na late lang sila. O sige nga, baka naman. In fairness kay dating Speaker Romualdez, baka wala pa yung time of yung time na mag-start ang programa. I don't know anong binisita niya dyan. Samar is, di ba Samar Leyte isang region lang ba yan? So, considered pa rin Eastern Visayas ba ito o Western Visayas? Considered pa rin na baluarte ng mga, kasi Eastern Visayas eh. Region 8 ba yan? So, binibisita niya ang kanyang, napaka-aktibo pa rin ang mga social media pages na pumapabor kay Romualdez. Ang daming mga post na nagli-lift up sa kanyang pangalan. Ang daming mga post na dinidepensahan siya. Malakas siya. Yung mga trolls niya malakas, in fairness. Kaya lang, problema lang ito, hindi na sila masyadong pinapaniwalaan. So, ang tanong, mayroon pa bang yung ambisyon niya na kakandidatong presidente, nandyan pa rin kaya? May nabasa akong post ni dating Chairman Greco Bilica na para bang sa COMELEC, binabawi ata yung leaf. Di ba may nagkaroon ng PERMA initiative noon? Mga taong pumirma para magkaroon ng charter change. Hindi natuloy. Hindi naman totally binasura ng COMELEC yung pirma. Parang dyan lang muna. Sinasabi ni Chairman Bilica, dating Chairman Bilica, na parang pwedeng gamitin ulit yun. Yung People's Initiative na yun, baka bubuhayin nila ngayon para gawin nilang Prime Minister si Martin Romualdez para hindi maging presidente si BP Sara. Anyway, ano lang ito? Opinion lang ni dating Chairman Bilica. Hindi ako naniniwala na magtatagumpay ulit kung susubukan nila na mag-charter change ulit. Hindi pwede. Dahil ang taong bayan, dadaan man yan sa dadaan man yan sa plebisito. Sa hirap ng buhay ngayon, ang dami nating may problema sa flood control. Corruption, mali-malitang issue. Tapos ito pang krisis sa langis, tumataas ang lahat. Tapos isisingit nila ng charter change, palitan ng ating system of government, gawing parliamentary, para lang makaupo ang isang Martin Romualdez na maging Speaker of the House. Malabo. So, ang nakikita kong estratehiya nila ngayon is, at all cost,
i-impeach nila si BP Sara sa Kamara. At sinasabi na ng mga kongresista na kayang-kaya nilang makakuha ng 1/3. And I believe it so. Kaya aakyat ang impeachment ni BP Sara sa Senado. So, kumusta si Romualdez? May hangarin pa ba siya nakakandidato sa 2028? Kasi, ang tinitignan lang na kandidato ngayon ng administrasyon, si John Vic Remulla lang. To me, hindi pa totally out of the picture si Romualdez. Dahil very visible na siya ngayon, to me, may plano pa rin yan. Hindi pa rin sa tingin niya, magtatagumpay yung kampo niya para ma-impeach nila si BP Sara. Yun ang nakikita kong assumption nila. Kaya tuloy pa rin ang kanyang pag-ikot. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na baka siya pa rin ang magiging kandidato ng Marcos Jr. administration. Yun naman ang original. Yung lumabas na plano nila noon, nung hindi pa pumutok ang flood control skandal, after PBBM, Romualdez. After Romualdez, Sandro Marcos. Kasi hindi pa pwede si Sandro Marcos ngayon dahil disqualified pa siya, hindi pa siya pwede sa edad. Kaya kailangan may isisingit silang isa at iyan si Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez. Sandro Marcos sa 2034. Yan ang plano. Kailang Mirisi Gaba, sabi nga, ang Gaba dili magsaba, nabulilya sila sa flood control. Malaking dagok sa political career nila, lalo na itong issue sa mali-malitang issue. Mahirapan silang makabawi. Kaya sabi ng isang, yung research director ng Pulse Asia, kahit anong gawing endorsement ng Pangulo, hindi nila kayang talunin si BP Sara sa Visayas at Mindanao. Mabigat yan. Kaya, anong gagawin nila? Ay, bahala sila. Talaga malaking problema nila ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og gero. So dako na gid kayo ang mga buslot. So ang diri dapit luag na gid kayo ang buslot. So mao na ni ang among gihatag nga yero nga mag-atop karon. Grabe kagapok ng yero. Bayang magiliw. Ay, ko yung kalugit siya rin. Ano yung plan? Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga yero. Salamat sa Ginoo nga natabangan gid ko sa sin nga akong giatop kay kining akong atop kinsin na gid katuig.
salamat gid kayo sa Yero. So kadtong imong atop call nga mga buslot na 15 na to siya ka tuig so bago pa napulihan. O wag pag napulian sa sin nga inawang sa Yero. Kung wala pa tabang so di pagid ko kaatop. Salamat gid sa tabang nga sin. Salamat kayo call. Salamat.